Hello, hello. Mapagbiro tayo for tonight's video. Kasi ang sabi ni Gary Hilasio, kunwari, matalino ka po. Ay, hindi talaga ako nagkukunwari, B. Matalino talaga ako to the highest level. Oo. Google mo po meaning ng confidential funds. Naka-emoticon. Marunong ka rin naman siguro bumasa, may question mark. Para po sa inyo, yung may mga kulang sa pag-iisip. Bakit nun ha? Ako talaga. Kulang. Patunayan natin ha, na mababack to you to ha. Dear Ate Charo, nais ko pong hilingin sa'yo, nabigyan mo po ako ng kapangyarihang mabasbasan si Gary Hilasio at magkaroon siya ng comprehension, makomprehende niya ang mga sasabihin ni Bruja. Alam ko naman kung bakit mo ako pinapahanap ng ibig sabihin ng confidential fund. Dahil nga sa inyo, confidential nga bakit kailangan pang ikwento-kwento nga 'di ba? Dapat confidential nga. Gets ko naman 'yon. Wala namang problema doon. Confidential funds. Gagamitin sa mga intelligence purposes. Pero alam mo ba, Bibilab, na ang confidential fund na may notice of disallowance na 73 million naman na NOD ng COA ay lumabag sa mandato na kung saan dapat gastusin ang confidential fund. Pinambili niya ng tables and chairs at supplies and foods. Nagtototal ng 73 million out from 125 million. Sana nakomprehende mo pa. Okay, sa question kung kailan mawawala ang confidentiality ng confidential funds, 'di ba? Kailan maa-unmask ang confidentiality, 'di ba? Ng naturang funds kung ito ay naglabag. By the way, balik natin ha. Dalawang jurisprudence ang humahawak sa usapin ng confidential funds. Ilista mo, Bibilab. GR, Government Registry Number 270157. According sa jurisprudence na ito, na mahahanap mo din sa Google, ang confidentiality dapat, ang confidential fund ay dapat hindi idadivulge sa public. Ngunit tatapwat at bagamat kung ang paggasta nito ay may napipinto or nararamdamang irregularity at nag-involve na ng public interest of national interest at nilabag na ang violation ng circular o ng batas, hindi na siya nasasakop sa usaping confidential. Naintindihan mo? At idadagdag ko, oras ang isang ahensya or ang isang na nagsiserbisyo sa publiko ay mabigyan ng NOD, may irregularity na yon. And then, siya na ang magprueba na ginastos niya ang pera na hindi na walang irregularities. Nasa kanya na ang burden of proof dahil sa ating Article 217 of the Revised Penal Code. Kung ang isang nagsiserbisyo publiko or ang isang public official ay pinagkatiwalaan ng pera ng taong bayan at hindi niya ito mai-explain, may presumption of malversation. Ano ibig sabihin nito? May winaldas na pera, magnanakaw ang
politiko na yon, ang public servant na yon, hanggat hindi niya na-i-explain. So, going back to GR 270157, may nilabag si Sara Duterte or ang OVP dahil na-issuehan siya ng Notice of Disallowance doon sa kanyang confidential fund. So, ibig sabihin, hindi na siya sakop na kailangang hindi na siya i-divulge to public. Naiintindihan mo ba, Gary Hilasio? Dahil ito din ay binibigyang diin ng Chavez versus PCGG na ang mga pera ng taong bayan ay kailangan merong accountability, may transparency, at ito ay mag-balance. Dapat ibibigay ng politiko na may balanse para sa kapakanan ng taong bayan. Kailangan maging transparent, maging accountable ang bawat official na pinagkalooban. Binigyan ng trust, binigyan ng tawag nito, chance. Ano bang tawag doon? Pinagkalooban ng pera mo, ko, nating lahat. Gets mo? Ha? Again, the clue here, GR number, government registry number 270157, and Chavez versus PCGG. Ini-explain doon that the confidentiality ng confidential funds ma-unmask kung ito ay may nilabag. Ano ang nilabag na circular ng OVP at ni Sara Duterte? GC, COA Joint Circular 2015-01. Okay? At kung bakit kailangan ibigay ng COA sa Kongreso, dahil ang COA ay may circular din na 2013-006 3.3 na kailangan nilang magsumite sa Kongreso kung may subpoena duces take-on. Naintindihan mo ba? Diba? Sana marunong ka ding magbasa. Oo. At sana sa pagbabasa mo, hindi nalulustrid ang mga brain cells. At sana, Ate Charo, ipagkaloob mo na si Gary Hilasio ay makakakomprehende. Shocked ka ba?